Amen. Masaya ako sa mga bata na bata pa lang naglilingkod na sa Panginoon. And when he is old, he will not depart. Pagtanda niyan, hindi niyan lilisanin yung ministering sinimulan nila. Ano po? Kaya encourage ang mga anak na maging bahagi ng gawain. Saan magiging abala mga anak nyo pag hindi yan naging abala dito sa church? Baka gawing abala yan ng mundo. Ano po? Maganda yung anak nyo ay may oras talagang naglilingkod sa Diyos. Paano magugustuhan yan kung hindi mo naman ipinupush and encourage na gustuhin nila yung paglilingkod sa Panginoon? Nasa hudyat yan ng magulang. Nasa authority yan ng magulang. Nasa atin ang authority ay pinagkaloob ng Diyos para pangisiwaan ang ating mga anak. At kung tayo may anak, hikayatin natin sila, encourage natin sila, na totoo naman po there is joy in serving Jesus. Diba? Ako iniwala, yung magulang nitong batang to, masaya sila na nakikita nila anak nila naglilingkod. O diba, there is joy in serving Jesus. Pangalan nga lang ng nanay, Joy na Kaya yun po. Ngayon po, mga kapatid, dako tayo sa atin pong, siguro magkaroon muli tayo ng mini-series at ang pag-uusapan natin yung pong buhay ni Daniel. Ang title po ng ating message this morning is Faithful Until the End. Faithful Until the End. Itong si Daniel, faithful starter. At hindi lang siya faithful starter, kung hindi faithful finisher. May mga Kristiyanong magaling lang sa simula. Hanggang sa simula lang. Pero pagdating ng gitna, pagdating ng dulo, wala na. Tayo muna tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, pag-uusapan po namin ang buhay po ni Daniel na inyong lingkod. 1,000 taon na nakalipas. Ngunit sasariwain namin ang ginawa niya, ang kanyang patotoo, ang kanyang buhay at paglilingkod sa inyo. Tunay nga, Ama, na mababasa namin sa inyong salita na natiling tapat hanggang wakas itong si Daniel. At isa sa Bible character na walang negative na napasulat. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan ito sa tulong ng banal na Espiritu. Mangusap kayo minsan pa sa aming kalagitnaan kung kami po ay meron mga alalahanin, kasalanang itinatago, kasalanang ginagawa, pusong matigas, masuhin mo kami, Panginoon, nang ito'y madurog at nang sa gayon ang aming puso ay magpakumbaba sa inyong dakilang pangalan. Patawad sa anumang pagkukulang namin, ipinapanalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Upo na po tayong lahat. Sa Tagalog yan nanatiling tapat hanggang sa wakas. Ang ating chapter 6 ng Daniel, ang ating pag-uusapan, medyo fast forward muna tayo. Atin munang alamin na itong si Daniel ay nasakop sila ng Babylonian Empire at ginawang bihag itong si Daniel kasama ng kanyang mga dabarkads, ng kanyang mga kaibigan na si Shadrach, Meshach, Abednego sa edad na 15 hanggang 17. Ibig sabihin, nung kinuha sila ni King Nabucodonosor ng Babylonian Empire, itong si Daniel ay teenager. Sabihin nyo nga po, teenager. Ayan. Sila po ay mga kabataan pa lamang. Pero makikita natin, pag binasa natin ang Word of God, grabing manindigan itong mga batang ito. Teenager pa lang, wala na sa poder ng magulang, pero grabing manindigan doon sa foreign land. Matindi. Naalala niyo Shadrach, Meshach, Abednego?
Kahit pugon ang itapat mo, hindi sila yuyuko sa Diyos-Diyosan na itinayo ng hari. Grabing manindigan, ibig sabihin, kaya naging ganito itong mga batang ito dahil sa magulang. Sabi nyo nga po, magulang. Mahusay ang pagkakaturo, mahusay ang pagkakatrain ng kanilang mga magulang. Kaya lumaki itong si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego na grabing manindigan sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sila po ay hindi mga compromiser. Sila po ay firm kapag nanindigan sa salita ng Diyos. Di ba binihag? Di ba wala nang mga magulang doon? Di ba pinili lang sila eh. Yun po yung sinasabi natin mga kapatid. Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi niya kakalimutan, hindi na siya aalis dyan. Kaya nga po, ini-encourage natin ang mga magulang bilang introduction kanina, train your child. Amen? Okay. Sa Babylonian Empire, ang unang hari doon, si Nebuchadnezzar. Pag kayo nagkaanak at gusto niyong pahirapan sa pagsusulat ng pangalan, ipangalan niyo Nebuchadnezzar. Hirap ng spelling nito. Ano? And then, after noon, Babylonian Empire pa rin ang pumalit si Belshazzar. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung Daniel chapter 6, ito'y during Persian Empire o Medo-Persia. At itong Daniel chapter 6, ang edad ni Daniel, between 80 to 85. Matanda na, no? 80 to 85. Gusto ko pong ilagay sa puso't isipan nyo na yung ikinukwento ko ngayon sa inyo na istorya na itong Daniel na ito ay 80 to 85 years old. Imagine nyo kung gaano na ito katanda. Sino na po sa inyo dito ang 80? Mukhang 80. Marami. Kaya ako bumili lang ako ng likas papaya para pumusya po siya ang balat ko kasi bilad na naman sa araw eh. No? Imagine niyo ito, 80 to 85 years old. Okay na po, nakaset na po ba sa mind nyo na ang pinag-uusapan nating Daniel ngayon ay hindi teenager? Ang pinag-uusapan nating Daniel ngayon ay matanda na? Ano po? Sige, simulan na po natin. Kung nakatatak na po yan sa puso't isipan nyo, atin pong masahin ang Daniel chapter 6. Kasi noong kabataan pa lang si Daniel, ang pantalon niya, Uniqlo. Mo si Robic. Mga ganyan mga estilo, ano? Okay. Daniel chapter 6 verse 1. Umpisahan na po natin. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes. Itong si King Darius, nasa King Darius na po siya, no? Yun na po hari niya, hindi na po si Nebuchadnezzar at saka si Belshazzar. Ang hari na po niya sa Medo-Persia, kasi nasakop na ng Medo-Persia ang Babylon. Itong si Darius, natuwa siya na maglagay siya na ang 120 mga prinses. Sabi niya, maganda siguro maglagay ako dito ng mga prinsipe. 120, i-deploy ko yan. Ano? Yung isa mangangalaga ng DPWH, yung isa, di ba, mga ganon. Mga cabinet member ito. Tuloy yung DPWH na secretary ngayon, ano? Ang pogi-pogi nung simula eh. Ngayon tumanda dahil sa problema. Ano po? Okay po. Yun po yung ginawa nyo. Nag-set up siya ng 120 na mga cabinet members siya o princess kung tawagin, ng mga prinsipe. Verse number 2, and over these 3 presidents,
Ano po? Verse 2, whom Daniel was first. Oh, imagine uli, 120 princess, tapos may 3 president. Tapos sa 3 president na yun, ranking sila doon sa 120 princess, ranking itong 3 president, at ang pinakamataas pa sa 3 president, sino po? Si Daniel. Siya yung first. That the princess might give accounts unto them, and the king should have no damage. Para nang sa gayon, yung hari, haya-hayang buhay. Pupunta ng Hong Kong, walang pinoproblema kasi nakadelegate ang trabaho. Pupunta ng Taiwan, kahit bumabagyo, haya-hayang buhay, walang problema. Pupunta ng, ng Israel, haya-hayang buhay kasi nakadeploy ang trabaho. At nang walang sa ganoon, walang nagiging problema, nakadeploy. Take note, Daniel was first. Siya yung pangulo ng mga pangulo. Okay. Sa puntos na po tayo. Number 1, Daniel's devotion. When we say devotion, sa Tagalog, debosyon. Pero parang hindi mo rin tinagalog eh. Ano? Pag sinabing devotion, pagpupursigi. Di ba yung mga deboto, ganun sila? Pursigido sila sa kanilang ginagawa. Kaya when we say devotion, pagpupursigi. And then letter A, prepared. When we say prepared, better than other. At bakit siya naging better than other? Dahil sa kanyang distinction. Ano ang kanyang distinction? Yung kanyang patotoo. Better than other. Okay, buksan natin yung verse 3. Andyan yung salitang preferred or better than other. Ito ang nakalagay. Then this Daniel was prepared above the presidents and princess. Okay, listen to this. Ito si Daniel, better than 2 presidents. Ito si Daniel, better than 120 princess. Ibig sabihin, si Daniel, kakaiba ang ipinapakita niyang patotoo. Okay, para maunawaan nating lahat, ganito po yon. Magbibigay tayo ng mga simple illustration o example para makita natin na si Daniel is better than other. Parang ganito lang yan. Dito tayo para hindi na tayo lumayo. Pag dumating si Daniel dito sa Berean Bible Baptist Church, kukuskusin niya ng maigi doon sa kuskusan doon, yung sapatos niya. Para siguradong pagpasok niya dito sa church building, walang putik at walang mga buhangin. Hindi katulad ng iba. Kasama lahat ng putik sa loob ng auditorium. Better than other. Itong si Daniel, pag nakakita siya ng pinagbalutan ng candy, pupulutin niya. Pero yung iba, hindi papansinin. Better than other. Siguro mga kapatid, kung ang pasok nila sa kaharian ay alas 8 ng umaga, si Daniel dumadating ng 7:59. Better than other. Are you listening? Itong si Daniel, pag kumuha ng electric fan dyan, itinutok, dinala kung saan-saan, ibinabalik niya kung saan niya kinuha yung electric fan. Hindi katulad ng iba, after ng worship service, kung minsan yung ibang electric fan nasa bubong. Better than other. Siguro itong si Daniel, pag nagtiklop na ng mga upo ang puting na yan, hindi yung plak, 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 plak. Maingat yung tinitiklop kasi baka magising yung katabi niya natulog. Better than other.
Are you listening? Kung kayo hari, nakikita nyo ang ginagawa nitong taong ito, di ba ga, siya yung gagawin yung pangunahin na maglingkod sa kaharian? Why? Responsible. Amen? Yun po. Then, sabi ng Bible, this Daniel is better than others, above the presidents, above the princess. Listen carefully mga kapatid, ako'y naniniwala, itong haring ito, kumuha na siya ng best of the best para gawing princess. Ako'y naniniwala mga kapatid, itong haring ito, kumuha na siya ng best of the best para maging president. Kasi tatlo lang yung president eh. Ang luwang-luwang ng Medo-Persia mga kapatid. Pero sa kalakataas-taasan mga kapatid, si Daniel pa ang nasa taas because Daniel was better than others. Mga kapatid, kung hindi ganito ugali natin, pagpursigihan natin ang ating patotoo na maging better than others tayo. Amen? Ay kapuri-puri talaga pagka gano'n ang buhay ng Kristiyano. Amen? Kahit hindi mo kinainan, nakita mo sa lababo ang daming mga hugasin, hinuhugasan mo. Yung iba hindi pinapansin, dinadagdagan pa. Are you with me? Hinuhugasan mo, you are better than others. Bibili pa po tayo ng maraming kuskusan doon. Lalahatin na natin yun, no? Yung buong terrace na yun. Are you with me? Para yung mga hindi better than others, kahit hindi nila kuskusin, okay lang. Amen? Okay. Then this Daniel was preferred above the presidents and princess. Kumusta ang buhay mo sa bahay mo? Better ka ba kaysa doon sa kasama mo sa bahay? O yung kasama mo sa bahay ang better kaysa sa'yo? Si nanay at si tatay magsasabi niyan. Mamaya nga po pagka-uwian, kausapin niyo yung mga anak niyo, anak, magbago ka na. Eh lagi na lang mas mahusay yung kapatid mo kaysa sa'yo. Tapos pinagbibintangan mo pa akong paborito ito. Eh nakakalugod talaga ginagawa nito eh. Are you with me? Kaya tuloy kapag bilihan ng sapatos, nauunang bilihan yung isa. Eh sa Bible talaga may ganun eh. Are you with me? Ginawang first si Daniel eh. Dahil sa kanyang testimony. Okay. Kaya yun po mga kapatid, yun po yung una nating puntos. Preferred, better than other. Kasi kitang-kita sa kanya yung distinction. Sabi dito, others sought position. Yan ang problema. Ang gusto lang ng karamihan, posisyon. Daniel sought to please God. Kaya better than others siya. Yung bang sabi ng Bible, ano man ang iyong ginagawa, kumakain ka man, umiinom ka man, gawin mo ito nakapuri-puri sa Diyos. Amen? Kapuri-puri mga kapatid sa Diyos, yung gaganyang ka muna. Abay yung mga cleaners dito, talaga namang maghapon naglinis. Nakakaya naman, pagpasok ko, buong putik, dala-dala ko. Amen? Ganun pa. Abay mga kapatid, mahirap yung posisyon lang. At maraming tao, yan ang gusto, posisyon. Dahil madaling mag-utos, sabi nga kapag ikaw ay nasa authority, ikaw ay nasa posisyon. Pero alam mo sa church, ang inilalagay ng Diyos at ang itinataas ng Diyos, yung servant, yung naglilingkod. Kaya yun ang ginagawa ni Daniel. Daniel sought to please God. Yung maging responsible ka, nakakalugod yan sa Diyos. Yung maging masinop, nakakalugod yan sa Diyos. Na kapag ikay binigyan ng task, nakakalugod yan sa Diyos. Hindi mo kailangan ng posisyon, mga kapatid. Ang kailangan ng Kristiyano at ang goal ng Kristyanismo is to please God. Ako, pastorin nyo ngayon, bunganga ng bunganga sa inyo, sigaw ng sigaw ngayon sa inyo.
Pero alam niyo ba, pagdating natin sa langit, ang recognition ng Diyos, good and faithful. Amen? Kung ikaw ay mahusay na nakapaglinis ng church, you are good and faithful. You don't need position. Amen? Sabi nga, sino ba yung nag-preach dito? Si JC, nandiyan ba si JC? Narinig daw niya yun sa ibang simbahan. Sabi, kung maka-astet, parang tagapagmana ng simbahan eh. You don't need position. Ang kailangan natin ay lugurin ng Diyos. At kapag ang buhay natin ay nalulugod ng Diyos, magiging better than others ka. Amen? Another thing, promotion came not by compromise, but by consistency. Ang title natin mga kapatid, Faithful Until the End. Just imagine itong si Daniel, 85 years old na, 80 or 85 years old na, yung pagiging better than other niya, dala-dala niya hanggang pagtanda niya. Consistent. Listen to this. Dito sa atin, usong-uso yung palakasan. Di po ba? Para lang makaposisyon, para lang madagdagan ng kita. Kuminsan nagko-compromise. Kapatid, hindi mo kailangan gawin yon. Ang kailangan mo, consistency sa buhay na maayos sa harapan ng Diyos para ikaw ma-promote. Amen? At kapag ang Diyos ang nag-promote dahil sa iyong katapatan, masaya ang promotion. Kasi ang Diyos, hindi yung umiinog sa puso't isipan mo, kaya ako ngayon nandito sa ganitong klaseng kalalagayan dahil merong mga alumalya, mga compromise na ginawa ko, kaya andito ako ngayon. Mas maigi yung nagtapat ka sa oras. Hindi ka nag-uwi ng stapler, ng kokomban. Hindi ka nagpadulas. Kung hindi naging consistent yung patotoo mo bilang anak ng Diyos. Promotion ay nanggagaling sa Diyos. Po? Bang simpleng ikinuskus lang na gano'n, nakita ng hari. Iba talaga ito si Daniel. Nakakita ng balat ng kinti, pinulot. Grabe talaga itong taong ito. Kumuha ng electric pan, isinuli-uli doon. Tapos tinanggal yung saksak, nakita ng hari. Grabe talaga ito. Ganun lang mga pinagagawa siguro ni Daniel eh. Sabi ng ipopromote kita. Amen? Amen? Yung bang naghugas ka lang naman ng plato. Itiniklop mo ng maayos yung higaan mo. Nung inutusan kang bumili ng suka, sumunod ka at di ka nagreklamo. Sabi ng nanay mo, anak, kabait mo talaga anak. Bukas ang baon mo, 10,000. Di ba, nandyan ang promotion? Consistency. Hindi yung nakaharap lang yung amo. Hindi yung dahil may nakakakita lang. Kung hindi dahil consistent ka sa tamang ginagawa mo at nakita yun ng Diyos at ang ginawa ng Diyos, ipinromote ka. Kinalapit yung amo mo, i-promote mo yan. O tingnan niyo yung mga nag-compromise. Di ba? Di niya na ngayon magamit yung payong. Promotion came not by compromise. Di ba? Totoo po ito. Are you with me? Say amen. Maraming promotion because of compromise, not because of consistency. Ano po? Wala tayong pwedeng itago at ilihim sa Diyos. Kitang-kita ng Diyos yan kung compromise yan or consistent ka sa pagiging Kristiyano mo. Na ikay Kristiyano hindi lang ng Sunday, kundi ikay Kristiyano ng Monday, ng Tuesday, ng Wednesday, ng Thursday, ng Friday.
Number 2, under ng A, disposition, His Spirit. Ang nakalagay dito, because an excellent Spirit was in Him. Alam nyo yung Espiritu na di-discern. Yung taong matigas ang ulo, madi-discern mo, matigas ang ulo talaga niyan. Yung taong rebelde, madi-discern mo talaga, rebelde talaga yan. Pero madi-discern mo yung taong maganda Espiritu. Are you with me? Nakaka-relate po ba kayo? Madi-discern mo ang isang taong maganda ang Espiritu. Yung bang walang sablay ang Espiritu. Smooth. Because an excellent Spirit was in Him. Ang nakalagay dito, excellence is more than skill. Andyan ba, anak? It is character shaped by God's Spirit. Daniel was humble, wise, faithful. His spirit set him apart. Yun ang naging distinction niya. Kaya siya naging better than others dahil sa kanyang excellent spirit. Listen to this. Babasahin ko po ito, konting kwento, pero ang ganda po. A company was interview 2 people for a high position. O, andyan pala. One had skills, but other had integrity, humility, and a positive spirit. The CEO chose the second applicant, saying, I can train skill, but I cannot train character. Kung minsan yung mga skillful pa, yung mga may skill, mayayabang eh. Sabihin nyo nga po, mayayabang. Pero yung humble, madaling turuan yun eh. Pero yung mahusay, magaling, nagiging yabang yung mahusay at galing eh. Ay, kung ako yan, ako po, isang ano ko lang yan. Kaya sabi nung CEO, ang pipiliin ko yung isa. Kasi hindi ko kayang i-train ang karakter. Ano, magti-train pa ako ng karakter dito sa opisina? Pero kaya kong i-train yung skill. Amen? Skill o karakter? Pili kayo. Skill or karakter? Pwede both. O, mas maganda ganun. May skill ka na, may good character ka pa. Ano po? Yung bang pag nakita mo si Daniel, masaya siya during preaching. Hindi yung parang sinaniban ng 10 demonyo. Ano ba? Iba yung espiritu niya. Amen? Ako po ipinasok ng pinsan ko sa, yung ginagawa yung Skyway, papunta sa yung Alabang, yung unang Skyway, papunta sa Muntinlupa. Eh dahil, siyempre, galing lang ako I came from a poor family. Kaya lahat ng trabaho, pinapatos ko. Pinasok ako nung aking pinsan sa Skyway, doon sa fabrication ng bakal. Ang aking designated na trabaho, steel man. Ako ay man of steel. Alam niyo naman kung gaano ko kapayat nung araw. Siyempre, wala pang only rice. Yung isang gano'n ng, gaganon lang ng nanay namin. Tapos, pag naubos mo yan, wala nang balik-balik. Mapalad kayo, may mga only rice ngayon. Di, pinasok ako doon, steel man. Kung kayo ay sanay sa construction, alam niyo po yung 12 mm na bakal. Hindi po kami gumagamit doon ng 10 mm at saka 9 mm. Ang pinakamaliit pong bakal na ginagamit namin doon, 12 mm. Ang laki po noon.
At yun po yung binabaluktot namin, ginagawa naming stirrup. Pag binaluktot ko, talaga namang buong katawan ko kasama. Sumisikat pa yung paa. Ay, katigas nun eh. Tapos mga kapatid, hindi po yung substandard ng mga bakal. Oo, solid talaga yun. Talagang maaasahan, galing China. Oo, kinarga sa sapal. Mga kapatid, wala akong alam dun. Ano ba yung pagbabaluktot ng bakal? Ano ba yung steelman na yan? Eh di pinatos ko. Ang kagandahan mga kapatid, ang blessing, merong matanda doon na foreman, mabait. Tinuruan ako. O ganito lang magbaluktot, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos may kaalinsabay ako doon. Pag tinuturuan, matigas ang ulo, hindi naman din sanay. Eh di ako ang naging paborito nung matanda. Hanggang sa medyo naaawa-awa na sa akin yung matanda, dahil buong kalakasan ay talagang ibinubuhos ko, mabaluktot lang ang bakal. Sabi noong matanda, ganito na lang ang gawin mo, mag-cut ka ng mga yero, tapos kumuha ka ng pintura, lagyan mo ng mga numbering, kasi may mga tag yun eh, ganyan na lang ang gawin mo. Eh di gumaan yung trabaho ko, yung isang matigas ang ulo, siya yung ganun ang ganun. Siguro pinapalambot ang ulo. Church, sabi ng CEO, I can train skill, but I cannot train character. Ang pipiliin ko, yung may good character. Hindi sa papugian yan, hindi sa pagandahan yan. Kung tamad ka naman, pangit ang karakter mo. Amen? Maitim ka nga, nakasahod sa ulan ang ilong mo, pero masipag ka. Amen? Good character yon. Amen? Daniel was distinguished and recognized not by worldly success, but by spirit-filled life. Hindi yung, ay may payong ang kotse, may kapote ang kotse, may bubong ang kotse. Hindi ganoong ni-recognize si Daniel. Hindi ganoong ni-recognize si Daniel. Ano ang recognition ng Bible sa kanya? An excellent spirit was in him. Kakaiba espiritu nito. Hindi ito rebellious. Hindi ito mapagpanggap. Na kunyari pagkaharap ka, parang suportado ka. Pero pag talikod, tinatadyakan ka. Excellent spirit. Pangatlo na under ng letter A, destiny. His position set him over the whole realm. Alam nyo, yung secretary ngayon natin sa DPWH, di ba ang husay ngayon, ano ba pangalan nun? Si Dison, di ba? Talagang galit na galit sa corruption eh, no? Tumanda na nga po, dahil sa problema, gagalit siya eh. Talagang lahat ng project ng flood control, pinupuntahan niya. Sinisita niya. Set him over the whole realm. When we walk with God, He positions us where we can shine for His glory. Pag ang Diyos, mga kapatid, listen to this. Inangat ka ng Diyos, ipinromote ka at inilagay ka sa taas. Para yung liwanag mo, kitang-kita sa baba. Yan ang purpose ng promotion ng Diyos. Hindi para magmalaki ka, puro para magliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, Daniel's destiny was not just power, but about God's purpose. Diba?
Anong purpose ngayon pinag-uusapan natin? Di ba blessing ngayon yung buhay ni Daniel? Amen? Nacha-challenge po ba tayo sa buhay ni Daniel? Excellent spirit si Daniel. Nabibless po ba tayo? Kaya ipinosisyon si Daniel na first sa mga president at pinag-uusapan natin ngayon, hindi dahil sa power, kung hindi dahil sa purpose ng Diyos. And here's the purpose. Nakaka-bless ang buhay ni Daniel. Amen? Parang si Pablo, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Ano po? Kaya kung tayo pagtatagumpay ng Diyos, ipopromote tayo ng Diyos, lagi nating iisipin, Lord, ano ang purpose? Bakit ako na ngayon ang CEO ng Wawaw? Ano yan? Lord, bakit mo ako ipinromote? Binigyan mo ako ng Rolls Royce. Ano ang purpose? Amen? Ang purpose, anak, pag may speaking engagement, ang pastor mo, magbabara ko kayo. Rolls Royce. Amen? Ano ang purpose? Para makita ng tao na ang Diyos ay nagpo-provide, nagpapala. Yun po ang purpose. Para mag-shine for His glory. That is His position. And then, letter B. Pure. No fault or corruption. Naku po, kung lahat lang po ng government official natin ay katulad ni Daniel, mayaman na po ang bansang Pilipinas. Maayos po ang mga daan, ang mga ospital, ang yung palengke, yung mga ilog. Kung ganito lang po lahat ng government official. Hindi naman po lahat ay corrupt sa ating government official. Meron din po diyang hindi corrupt. What I'm trying to say, kung lahat katulad ni Daniel, no fault, no corruption, mas maigi po. No po? Listen to this. Nasa posisyon si Daniel at mataas ang posisyon ni Daniel. Of course, mayroong ko-kontra. Sabihin nyo nga po, may ko-kontra. Ganun naman lagi eh. Kapag mayroong napopromote, may nagtatagumpay, may naiinis, hindi lahat natutuwa. Verse 4. Sino po ang mga hindi natuwa? Then the presidents. How many presidents? 2. Pangatlo siya eh. 2. How many princes? 120. Sought to find accusation against Daniel. Grabe. Listen carefully mga kapatid. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari kapag ikaw ay faithful. Una, to promote. At nangyari na nga. Pangalawa, to provoke. Ano yung to provoke? May maiinggit sa'yo. Ano po? Faithfulness often provoke jealousy and opposition. Okay. Anong ginawa nitong dalawang president at saka yung 120? Ilan sila lahat? 122. Anong ginawa nila? Hinanapan ng mali itong si Daniel. Tinignan niyo pumapasok ba ito ng maaga? Natutulog ba ito during ng trabaho? Nag-uuwi ba ito ng stapler? Meron ba itong flood control project? Hinanapan siya ng mali. Hinanapan. Pero alam niyo mga kapatid, ganyan lagi ang buhay. Mga kapatid, mas maigi na ang kalalagayan natin, tayo yung napopromote
kesa yung tayo yung naghahanap ng mali. Just imagine mga kapatid, yung buhay ng mga taong ito, ang hinahanap nila, mali. Masaya ba kapag mali ang hinahanap? Nag-i-enjoy ba yung buhay natin kapag mali ang hinahanap? O nakakainis kapag mali ang ating hinahanap? Amen? Ganun lang din sa pagkain ko minsan eh. Hindi mo ma-enjoy yung pagkain dahil sa kaisa-isahang mali na nakita mo. Yung ba namang dumapo lang yung bangaw na ganyan sumausaw sa sabaw? Nawalan ka na ng gana. Isang mali lang yun. Alam niyo yung mga taong ganyan na puro mali ang hinahanap, puro negative ang hinahanap. Tuloy yung hindi sila masaya. Kasi balot ng balot ang puso't isipan nila ng mga nakita nilang negative. Parang ganito, Joy, kumahalap sila ng mga negative. Nalagay nila dito, nalagay nila dito, nalagay nila dito, nalagay nila dito. Nakakapagod yun eh. Hindi masaya yung gano'n, yung kalap-kalap ka lang mali. Pag mayroong nagtatagumpay, ano naman yan eh, kaya naman ganito. Ang bigat nun. Hindi masaya yun. Para kang spy na lagi kang nakaganon. Wala kang inaabangan kung hindi yung taong gusto mong abangan. Abay, mamuhay ka naman ng sayo. Amen? Hindi yung parang ang may control ng buhay mo, yung taong sinusubaybayan mo. Ano ba ipopost nito sa Facebook? Ano kaya i-comment nito? Ano kaya ang gagawin nito? Saan kaya pupunta ito? O nasa Africa ngayon, nasa Nigeria, ano ba? Plot. Pangalawa, the purity. Laging may against. Kaya nga yung katapatan, yung promotion, dalawa hinikayat nito. Promotion or to provoke. Then purity. Tuloy natin. But they could find none occasion nor fault. May nakita ba sila? Ayun, wala. Sabi, wala. Pumapasok on time. Yung mga electric pan, maayos pag ginamit. Malinis yung opisina. Hindi natutulog. Masipag. Hindi naman sinusweldohan yung overtime. Nag-o-overtime. May nakita ba? Sabi nga nun, wala kaming makita. Ilan yung naghanap ng mali? Ilan po? 122. Mula sa bahay, ikaw, bantay ka dyan. Pagkaalis ng bahay, tignan mo na. Kung nagmumura ba yan dun sa bahay, kung tinatadyakan ba niya yung aso, tignan mo. 122 itong nagmatsyag. 122 spies. O ikaw naman, tignan mo yung cabinet, baka meron itinatago doon na ano. O ikaw naman, tignan mo yung yung pagpasok niya, yung time clock niya, tignan mo, baka dinadaya. Ikaw naman, tignan mo yung pag-uwi niya, baka hindi nag-overtime yan, baka nag-undertime, uuwi na. Kapag nag-sick leave, tignan mo, nilalagnat ba talaga? 122. Pero sabi ng Bible, but they could find none occasion nor fault. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo sa Bible, isa si Daniel na walang negative na record. Si Daniel. Hinanap nila ang record, talaga wala silang nakitang flood control project. Ni hindi nasangkot sa anumang ghost project. Ni wala siyang ghost employee. Di ba may mga ganyan? Ghost employees sumusweldo pero wala naman. Wala kahit isa. Malinis ang record. Lahat ng ginastos sa kaharian, may resibo. Sabihin nyo nga po, resibo. Pati yung kainan, Kuya Will, ganunin mo. Walang sebo. Amen? Hindi yung basta naghugas lang, pag ginanon mo puro mantika pa rin.
Daniel lived with integrity. Even in secular work, he was blameless in both character and conduct. Okay ang ugali, okay sa workplace niya. Hindi madaya. And then, pangatlo, the perseverance. The perseverance. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Matapat. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, when we say devotion, pagpupursigi. Ang pagiging matapat, mga kapatid, hindi yan isang ganun lang. Ang pagiging matapat, pinupursigi. Pinupursigi. Ano po? Pinupursigi. Ano po? Maraming tukso kapag nasa posisyon. Puro letter F. Fame. Ano yung sa Tagalog ang fame? Kasikatan. Female. Sa Tagalog ng female. Babae. And then pangatlo, pera. Pera. Si David nasa posisyon, pero nag-fail sa female. Si Nebuchadnezzar nasa posisyon, pero nag-fail sa kanyang fame, sa kanyang kasikatan. Di ba anong ginawa ng Diyos dito? Nag-isip, ano siya? Hayop. Ando siya sa wilderness. Pero itong si Daniel, 80 to 85 years old, hindi bumagsak o nahulog sa tulay. Amen? Hindi natukso sa fame, hindi natukso sa female, hindi natukso sa pera. Walang fault na nakita sa kanya. Amen? Letter C, persistent. Under niyan is feral. No po? And when, verse 10, lundag tayo. Alam nyo, ganito, kwento ko muna sa inyo, wala silang makita. Ang nakita lang nila na hindi naman mali talaga, yung nagpipray si Daniel 3 times a day sa bahay niya. Ginawa na lang mali yon kahit hindi mali. Ano? Sabi noong mga president ng mga princess, mahal na ari, baka pwedeng gumawa tayo ng decree na walang magpipray sa ibang Diyos. Selyuhan nyo po yan. At ipatupad natin sa buong kaharian. Ang mahuli na nagpipray sa ibang Diyos, itatapon natin sa kulungan ng leon. Pakain natin doon kasi pasaway. Ayan. Ngayon, listen to this. Verse 10. Now, when Daniel knew, nalaman ba yung kapahamakan nung ginawang batas nito, mga president na ito, na sinelyuhan ng hari? Alam niya, nung malaman ito ni Daniel that the writing was signed, o yung kapahamakan ay nalaman ni Daniel, ano? Ano pa ibig sabihin natin dito? Alam ni Daniel ang consequence. Ihahagis sa kulungan ng leon. But faith is proven when we choose God over man's decree. Amen? Faith is proven when we choose God over man's decree. Sabi nga ni Peter, we ought to obey God rather than man. And that is peril. Alam ko, ipapakain ako sa leon. May batas na ganon. Number 2, under letter C, the place. He went, alam niyang may kapahamakan na. He went into his house. And that is the place. May panganib sa ginagawa niya, pumupunta sa kanyang bahay para mag-pray. May panganib na doon. 122 yung spy. Pero pumunta pa rin siya. May kwento po akong konti sa inyo. Nandyan pa po ba kayo?
May nagpaalam sa akin nung linggo. Sabi niya, Pastor, wala po ako dito sa Sunday. Dito sa atin, wala sa Sunday. Pero Pastor, nakahanap na po ako ng sasambahan sa pupuntahan ko somewhere in Visayas. And that is the place. Are you with me? Ang place ng mga Kristiyano, paglinggo, saan po? Dito. Kahit bumabagyo, sabi ng Pag-asa, mamaya pong 8:00 ng umaga ng linggo, darating po ang bagyo. Ang pangalan ng bagyo ay Kolokoy. At ang signal, wind signal po, nadadapo ang sentro po ng bagyo ay Malipangpang. Doon po mismo sa Berean Bible Baptist Church. Ang wind signal po ay 5. Ang rainfall po ay 300. Di ba ganyan? May rainfall pa. Kulay ano na yun? Kulay orange na yata, yellow. 8:00 po ang landfall sa Malipangpang. E di nabalitaan natin lahat, yun ang ulat ng Pag-asa. Kaya ang lahat po ay pinag-iingat. Nag-announce na si Gaso na walang pasok. Linggo ngayon, wala ka talagang pasok yun. Alam niyang may kapahamakan. Are you with me? Abay, pumunta pa rin. And that is the place. Amen? Pag Sunday, ito ang place. Umulat, bumagyo. Ito ang place. The place. Pag hinanap mo siya sa oras na yon, nandun siya. Mga kapatid, pagkakanta na yung choir, andito siya. Pag hinanap mo yung tutugtog, Joy Tit, recovery na. Nandun siya. Pag hinanap mo yung usher, andun siya sa place niya. Pag hinanap mo siya sa audio, nandun siya. Ayun yung place niya. Pag hinanap mo magpapakanta, hawak-hawak niya yung sambok, nandito siya. Ito yung place niya. Kapag prayer meeting, nasa left wing siya, yun ang place niya. Amen? Pag umaga, saan yung place natin? Cellphone? O nakikita tayo ng mga mahal natin sa buhay, nakayuko tayo at nagpe-pray tayo. And that is the place. Di ba alam ni Daniel, sinay na, pinirmahan na? Sing-sing ang pinanggaganon dyan para utos ng hari, hindi kayang mabali Alam niya sabi ng Bible, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, punta pa rin siya, hindi siya napatinag sa kakainin ng leon. Hindi siya papatinag sa bagyong Kolokoy. The posture. What is his posture? He kneeled upon his knees. That is the posture. Ano nakagaya dito? Humility before God was his daily habit. Sister Nora, ilang beses po maghapon siya lumuluhod sa bahay niya? 3 times a day. Abay, kaya pala itong si Daniel, humble. Mga kapatid, yung Sunday na lang, pinapaluhod ka dito, hindi ka lumuluhod. Okay, tatanungin ko kayo. Ano gusto mong makalyo? Puso o tuhod? Puso o tuhod? Anong gusto nyong makalyo? Puso o tuhod? Hello? Lakas niyo po. Yung bang linggong-linggo, luhuran dito, di ka lumuluhod. Ano may kalyo dyan pagka ganon? Marahil yung puso.
Kapag hindi ang tuhod ang may kalyo, marahil ang puso ang may kalyo. Yung kasing pagluhod mga kapatid humility yan eh. Di ba yung mga apostol niluhuran, sabi, huwag kang lumuhod. Sabi, hindi man ako Diyos. Ang niluluhuran, Diyos. Deserve ng Diyos na niluluhuran. Deserve ng Diyos na mababa ang loob ng mga tao. Sabi nga ng Bible, every knee shall bow pagdating ng panahon. Lahat yuyuko, lahat luluhod. Bakit po? Yan ang tamang kalalagayan ng tao, dapat nakaluhod. Doon nga sa former na religion natin ginaganon mo at saka gumaganon Aba, Ginoong napupuno ka ng... Ito pang Diyos na may likha ng langit ang lupa. Amen? Kung kailan pa natama ang pananampalataya mo, puso pa ang nagkakaroon ng kalyo sa halip na tuhod. Humility before God was his daily habit. Kaya pala itong si Daniel, walang bad record. Ito ang kanyang sikreto. At kung bakit si Daniel ay iniangat ng Diyos, di ba sabi ng Bible, and he shall lift you up. Humble yourself before God, and he shall lift you up. Daily habit. Sa mga nagsabi na, Pastor, gusto ko po tuhod ang may kalyo, ayoko po ang puso. And then panghuli, the practice. The practice. Anong practice niya? 3 times a day, prayed. Ano pa nakalagay? Give thanks before his God. And as he did, offer time. Ganito kwento, makinig pong maigi at dito po tayo magwawakas. Alam niya na sinay na ng hari, kain siya ng leon pag nag-pray siya. Sa hanip na, Lord, bakit ba naman napakatapat ko po hinayaan niyo pang masayin yung decree na yon? Sabi, nasa ng hustisya, Panginoon, papakain ako sa leon sa ginagawa ko. Ganun ba ang prayer ni Daniel? Hindi po. Nung siya'y mag-pray, he gave thanks before his God. Napakaganda ng puso ng Daniel na ito. Mababa ang loob at lagi pang pasalamat. Hindi Ayun ang problema ng mga reklamador. Binubukan ng Diyos ang lupa, pinapakain sa lupa. Ayaw ng Diyos ang reklamo. Alam mo kapatid, kaya kung minsan walang promotion na nangyayari sa buhay mo because of your murmuring. Sabi nyo nga po, murmuring. Busit ang Diyos sa murmuring. Galit ang Diyos sa reklamador. Paano kang ipopromote na nagpo-promote kung nagagalit siya sa attitude mo? Di po ba? Nagpasalamat pa. At itong pagpapasalamat din na ginagawa ni Daniel 3 times a day, sabi ng Bible, matagal niya na itong ginagawa noon pa. Yung kanyang consistency. Siya ay faithful until the end. Teka, siguro ng Daniel, siguro, Panginoon, ito na po yung huli kong prayer. Ipapakain ako sa leon. Kung yan po ang inyong kalooban, Panginoon, na after ko mag-pray na ito, ipakain ako sa leon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. It's either hapunan, tanghalian, umagahan ako ng leon. Okay lang po, Panginoon. Salamat po. Nagpapasalamat sa Diyos kahit na malaki ang pagsubok. Huwag na uuna mga kapatid ang reklamo. Ang mauna ay magpasalamat. Nang tadyakan ng pasalamat ang reklamo. Amen? His faithfulness was not occasional, but continual. Maging ang kanyang pagpapasalamat, hindi occasional. Ay, birthday ko ngayon, may cake. Thank you, Lord. Ay, birthday ko ngayon, walang cake. Saka na lang ako papasalamat, walang cake His faithfulness was not occasional, but continual. Sino sa inyo mga kapatid hanggang ngayon nagpapasalamat dahil sa kaligtasan na natanggap mo?
Salamat ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga nung preaching nung nakaraang linggo, secure na ang ating eternity. May buhay na walang hanggan na tayo, 100%. Ang aasikasuhin na lang natin ngayon, yung ating katapatan sa Diyos. Huwag maging occasional ang faithfulness. Huwag yung kapag meron lang event ang church, masaya, aatin ako, aagahan ko. Huwag ganun. Ang pagiging maaga, hindi dapat occasional, but continual. Ang pagkanta sa choir, hindi dapat kapag masaya lang kung hindi continual. Ang mag-lead as a leader, hindi lamang occasional, but continual. Ang pagbibigay ng ating kaloob sa Diyos, hindi lamang occasional. Kung, may project ako ngayon, nakatama ako sa project ngayon eh. Paano kung wala ng blessing? Continual. Isa sa hindi ko ginagawa sa biyaya ng Diyos, yung ibaba ang aking tithes and offering at yung aking first fruit. Hindi ko gagawin yan sa biyaya ng Diyos. Mas maigi kung mas i-increase pa. Amen? Continual. Kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong katapatan? No? Be a good, what? Starter. And good finisher. Yung bang nasa kalagitnaan ako, medyo nadapa ako, babangon ako. Gusto kong matapos ito ng good. Gusto kong matapos ito na ako'y faithful. Amen? Pero dito sa pinag-uusapan natin mga kapatid, faithfulness. Walang bako-bako, dinaanan ni Daniel until the end. Church, sa mga bisitang narito ngayon, ang matapat na Diyos ang nangako na sino mang manampalataya ay hindi mapapahamak o hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pinaka mainam na mapangyari sa buhay ng isang tao. Makilala niya ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Because hell is real. Mahirap sa impyerno. Pero ang Panginoon, nagsakripisyo, ang hirap dinanas na niya para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kumusta ang ating faithfulness, katapatan sa Diyos? Huwag maging occasional, but until the end. Tayong lahat ay tumayo, tayong mananalangin. O manaming Diyos, salamat po sa inyong salita na aming narinig. Kung medyo malayo-layo pa ang aming takbuhin bilang anak mo, tulungan mo kaming maging tapat hanggang sa dulo. Wala kaming pwedeng sabihin na matatag kami ngayon. Ito'y dahil lang sa biyaya nyo. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng biyayaan na matagpos namin ang takbuhing ito na matapat sa inyong harapan. Maraming tukso ang sanlibutan para makamit namin ang success, ang pinapangarap namin. Pero tulungan mo kami, Panginoon, na huwag naming makamit ito ng compromise. Marami kaming kunokompromiso, may mga kasalanan na kaming ginagawa, kung hindi maging consistent kami ng matapat sa inyo. As we pray mga kapatid, sangkang bahagi kinausap ng Diyos. Luhuran natin ng Diyos. Piliin natin na ang tuhod ang makalyo, hindi ang puso. Itong Daniel na ito, 3 times a day lumuluhod. Kaya pala napaka-humble. Kasi kneeling down speaks about humility. Deserve ng Diyos na siya'y maluhuran. Dahil Diyos siya. Hindi man siya tao. Hindi rin siya anghel. Yung anghel nga, nung may lumulot sa atin, pinatayo din ng anghel. Faithful until the end. Humingi tayo ng matinding grasya ng Diyos para matagpos natin ang takbuhin ito na matapat. Kung ikaw ay ipopromote ng Diyos, may maiinggit sa'yo. Ngayon, kung tayo ang nasa posisyon na iinggit, itigil mo na yon kasi mahirap yung kalap ka ng negative, buong puso, buong kaluluwa, punong-puno, mabigat ang buhay.
Ang magpatakbo ng buhay mo, ang Diyos, hindi ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. Basbasan niyo po kami at pagpalain. In Jesus' name we pray. Amen.